Praise the Lord. Mga binamahal, tayong lahat ay magtaas po ng ating makamay. Manalangin po tayo sa mahal na Panginoon sa ating pakikinig po ng Word of God. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang aming pasasalamat sa araw pong ito. Sa iyo, mahal na Panginoon, dakila, makapangyarihang pangalan sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, pinagkakalo mo sa amin araw-araw na pag-iingat, kalakasan, taglay po namin, maging sa bawat yugto ng aming panambahan. Sa araw na ito, mahal na Panginoon, sinamahan kami at ginbayan, higit sa lahat ang matamis sa presensya, pinadama sa aming lahat. At narito kami sa pakikinig po namin ng mga banal mo salita. Kami narito sa iyong banal na harapan, sumasamo, humingi ng kahabagan at kapatawaran sa panalangin ng aming beloved Honorable Pastor. Lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya, ang iyong mga banal na salita kami pakinggan sa araw pong ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng mga pag-anilangan, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway, hindrances and Philippine doubts, cast out from us in the mighty name of Jesus, and everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay nagpapaabot sa oras na ito, ating pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat, ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Atin rin po ipinapaabot ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, the end-time prophet of God. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, now cherish and treasure the blessed life and teachings ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po, mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, sa mga beloved webcast viewers po, a blessed Sunday po sa atin pong lahat. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng mga pinagpala ng dakilang Diyos, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord, yung pinakamalakas po natin na may minamahal na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Minamahal, napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Minamahal, sapat ang lahat ng mga biyaya, mga blessing ng mahal na Panginoon. Kaya nga, in serving the Lord, there is nothing to lose, but everything to gain. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, diyan po natin na natatamasa sa buhay na araw-araw na tayo po ay iniingatan ng mahal na Panginoon. Binigyan po tayo ng ibayo pang lakas ng ating mabait na Diyos upang tayo maminamahal ay makakapagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang ating mga panalangin, yan po ay dinirinig ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga biyaya, lahat ng mga pangako ng dakilang Diyos ay nakalaan po sa lahat po ng mga umiibig at naglilingkod ng tapat at sincero sa ating mahal na Panginoon. Ang ating paksa ngayong araw na ito, ating pamagatan, praise the Lord, God can do all things possible. Amen. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na posible o kayang gawin ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay. Maminamahal, yan po ang isa sa katangian ng mahal na Panginoon. Nothing is impossible with God. Everybody shout, praise the Lord. Kaya anumang problema na meron po tayo ngayon, meron pong Diyos na magbibigay kalutasan sa lahat ng problema po natin. Amen. Maminamahal, basahin natin ang ating mga Bible. Kindly, the book of Jeremiah 32 verse 27 and Matthew 19 verse 26. Dito po sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 32, talatang 27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po with Brother Romeo, Brother Dan. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, versikulo 26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng bagay ay mangyayari. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi na salita ng dakilang Diyos,
There is nothing too hard for the Lord. Maminamahal. Sabi po ng ating nabasa kanina sa Jeremiah 32 verse 27, sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, pakinggan natin, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Pag tinitingnan natin, mga minamahal, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kung meron kang mabigat na problema na pinapasan, na parang minsan, nagwe-wave yung pananampalataya mo. Minsan may mga Krisyano na nagda-doubt, minsan nag-alilangan. Sinasabi lagi ng salita ng mahal na Panginoon, kung mananangan po tayo sa pangako ng dakilang Diyos, magaganap ang imposibleng bagay na kayang gawing posible ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Saan tayo mga minamahal makakarinig ng isang masamang tao na magbago dahil sa lipunan, hopeless ang mga tao, mga minamahal. Kaya dumarami yung mga ipinapatayo, mga minamahal na mga kulungan, na mga drug user facilities, mga ospital, mga minamahal. Dumarami yung mga ipinapatayo, mga minamahal na mga iba-ibang mga establishmento para ang tao sa kanilang kalagayan, kung ikaw ay naghihirap sa sakit, mga minamahal, mga ospital. Kung ikaw, mga minamahal, ay napatunayan nagkasala sa batas, may mga kulungan. Pero sa gawain ng dakilang Diyos, dito, lahat po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Dati, mga minamahal, wala na tayong pag-asa. Ang ating karamdaman ay patungo na sa tinatawag na katapusan ng buhay natin. Ngunit ng ating napakinggan, sa Diyos po pala ay walang imposible. Everybody shout, praise the Lord. Minamahal. Sa magalang, beloved wife ng ating beloved Daddy Doc, Yonso Herrera, si Mami Selly, wala na pag-asa. Isipin niyo po, 15 years silang nasa ibang fellowship. Then one day, ang sabi mga minamahal na kanilang loved ones na naunang Krisyano mananampalataya, simple lang ang karamdaman ni Mami Selly. Sapagat sa kanyang napuntahang church sa gawain ng mahal na Panginoon, doon ay walang imposible. Doon siya papagalingin. At yun po ay sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. After ng water baptism, maminamahal, doon sa biyahe pa lamang nila pauwi na magalang from Manila, nagkaroon na po ng kakaibang pagbabago ang katawan ni Mami Selly na hinang-hina, na naghihirap sa sakit, pinalakas ng mahal na Panginoon. And the next following day, mga minamahal, laking himala ng mahal na Panginoon, maging ang kanyang mga anak ay nagulat sapagkat si Mami Selly pinalakas at pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Sinong may gawa nun, mga minamahal? Ang makapangyarihang Diyos. Kaya lahat tayo, may iba-iba tayong mga patotoo. Mga naranasan natin sa paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Kaya kung titingnan natin ang nangyayari sa mundo, mga minamahal, sa mga taong walang panahon sa Diyos, napakapalad po natin. We are all blessed. Everybody shout, praise the Lord. Yung ikaw ngayon ay malakas, mapayapa ang puso't isipan mo, wala ka ng bisyo, hindi ka na bumalik sa buhay makasalanan, mga minamahal. Sabi nga ng isang kapatiran, dati suki ako sa butika. Ha? Dahil nagme-maintenance siya, mga minamahal ng gamot. Ibig sabihin, kilala na siya doon. Isang araw nakilala niya ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay greatest physician, dakilang manggagamot. Amen. Hindi na ngayon sumupunta mga minamahal sa ospital. Narito na po siya sa gawain ng mahal na Panginoon, naglilingkod sa dakila mapagpalang Diyos, ang ating totoong Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mabinamahal, God can do all things possible sapagkat ang ating mahal na Panginoon, He is the God that answers prayer. God can answer
our prayers. Naririnig ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga panalangin. But everything which the Lord will give for everyone, meron laging hinihinging kondisyon ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kumbaga, kung ikaw ay nagtatrabaho, magtrabaho ka muna bago sweldo. Di ba, mga minamahal? Mahirap yung swelduhan ka, pero walang trabaho. Ibig sabihin, mga minamahal, meron ka munang sacrifice. Meron ka muna mga minamahal action na gagawin bago mo makuha sa mga company, mga minamahal, yung benefits o yung salary. Sa mahal na Panginoon, ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon, bago dinggin ang ating mga panalangin, gawin natin ang matuwid sa harap ng dakilang Diyos. Amen. We need to turn away, mga minamahal, from our wicked ways. Talikuran ng masamang lakad. Amen. At ang Diyos na makapangyarihang makagagawa ng mga dakilang bagay, gagawin niya ang kanyang himala at kanyang mga pagtugon sa ating mga dasal at panalangin. Basahin natin, kindly po. 2 Chronicles 7 verse 14, maminamahal, and 1 John 5 verse 14 and 15. Dito po sa aklat ng mga ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan ay na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Praise the Lord. Unang 1, Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo yumingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya, sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya ay ating iningi. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Meron pong Diyos na nakikinig ng panalangin. Amen. Amen. Merong makapangyarihang Diyos na makagagawa ng mga bagay na imposible at gawing posible na mangyari po ito. Walang bagay na mahirap sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng 2 Chronicles 7 verse 14, if my people which are called by my name. Amen. Yan po ay para sa lahat ng tao. Minamahal. Lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa dakilang Diyos. Shall humble themselves and pray and seek my face. Dito mga minamahal, yung seek my face, may mga nagkamali. Dan sabi nila, hanapin yung mukha ng mahal na Panginoon. Kaya, kung ikaw ay reliyosong tao, mga minamahal, deboto ka, magpagawa ka ng iyong Diyos para makita mo yung mukha ng iyong Diyos. Talaga mga minamahal, gawa ka ng mga inanyo ang larawan kasi sabi diyan, seek my face, naging literal sa kanila, yung mukha ng Diyos. Nang mahal na Panginoon ay nagkatawang tao, wala pa pong kamera para maiguhit ang mukha ng mahal na Panginoon. At hindi rin kayang maiguhit ang larawan anyo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil every time na siya'y pumupunta sa isang lugar, lumilipat kagad siya sa ibang lugar kung saang dako nangangailangan ng tao ng pagpapala na nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. What is the face of God? It is His holiness. It is the righteousness and the glory of God, mga minamahal. Yun po yung mukha ng mahal na Panginoon na dapat hanapin ng tao, mga minamahal. Yung siya ay gumawa ng kabanal-banalang bagay sa harap ng mahal na Panginoon. Yung bagay na matuwid at kaaya-aya na maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. If the face of the Lord shine on you, mga minamahal, hindi po yan literal.
magliliwanag yung mukha ng mahal na Panginoon kapag hinanap mo ang katuwiran ng Diyos. Hinanap mo ang dakilang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, Praise the Lord! Isunod natin ang sabi diyan, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, and turn from their wicked ways. Yan po pala ang dapat nating gawin. Para ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na banal na dumidinig ng ating mga panalangin, hihiwalay ka sa iyong masamang lakad, mga minamahal. Amen? Hindi mo na babalikan, hindi mo na gagawin yung mga bisyo, mga buhay sanlibutan, mga minamahal, yung mga panuorin, yung mga hindi kaaya-aya, mga bagay na mahalay, marumi sa paningin ng mahal na Panginoon. Maging ang mga salita mo, ang pag-iisip mo, ang kilos mo, binabantayan mo, dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kaya minsan mga minamahal, bakit may mga believer, sabi nila, bakit hindi tinitugon ng Diyos ang panalangin ko? Let us remember, God answers prayer. Amen? Kung yung bagay na hinihingi mo sa mahal na Panginoon, sa ibang bagay ibibigay ng mahal na Panginoon sapagkat minsan mahihilingin ka sa Diyos, baka mapahamak ka. So the Lord will protect you. Amen. Pero hindi ka dapat magtampol sa Diyos. We cannot question God. Because His mind, mga minamahal, is not our mind. His thought is not our thought. Ibang pag-iisip ng mahal na Panginoon sa pag-iisip po natin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mahal na Panginoon, may pinag-pray ako, bakit hindi ako sinagot? Ha? Yung mga single, huwag kayong mawawala ng chance ng pag-asa. Amen? Baka magtampo ka na, mag-backslide ka na, umayaw ka na, manlumo ka na. Maminamahal. Kasi minsan pinaghihintay ka lang ng mahal na Panginoon. Kasi ang bibigay ng mahal na Panginoon, that's worth, deserve, maminamahal, ng yung prayer, ng yung panalangin. Yung hinihintay mo na blessing, bakit hindi pa kaya dumarating yung blessing? Kasi ang mga Kristiyano, marunong pong maghintay. Amen? Amen? Nakita ng mahal na Panginoon, nanlumo ka, nalungkot ka. Nawala na yung joy sa puso mo. Dahil ang eagerness mo, ang prayer mo, gusto mo na kaagad-agad tugunin, ipagkalob sa iyo. Tayo, receiver lang po ng blessing. Ang mahal na Panginoon, He is the giver of everything that we ask in prayer. Amen? Receiver po tayo ng blessing na ibibigay ng mahal na Panginoon. So we need to wait for the right time, mga minamahal. May tamang oras, may tamang panahon ang lahat ng bagay. If you walk in the Lord righteously, with fear in your heart, lumakad ka ng naaayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, maminamahal. Mahal na Panginoon, alam mo ang laman ng puso ko. Laman ng puso nating lahat, alam ng mahal na Panginoon yan. Kaya kung meron man tayong hihilingin sa mahal na Panginoon, hilingin natin sa tuwi-tiwi na yung spiritual blessing. Mananatili yung kagalakan sa puso natin na maglingkod sa Diyos. Ano man ang kalagayan ng panahon, may pagpapala o walang pagpapala, may kalungkutan o may kagalakan, nananatili kang naglilingkod ng tapat sa dakilang Diyos na ating makapangyarihan sa lahat. Because salvation is enough. Sapat na po na tayo po ay nagkaroon ng totoong kaligtasan. More than anything else in this world, maminamahal, yung ikaw ay totoong anak ng Diyos at tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Amen? Lahat po ba tayo masaya? Everybody shout, praise the Lord. Nakikita ng mahal na Panginoon yung laman ng puso natin. Kung talagang nandyan yung joy sa puso mo, maminamahal. Isunod pa po natin, ang sabi pa po rito, maminamahal ng ating binabasang verse. Praise the Lord. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Tingnan niyo po, kapag ka nakita ng mahal na Panginoon na lumakad ka ng naaayon sa palatuntunan ng dakilang Diyos, sinunod mo ang dakilang kalooban ng mahal na Panginoon.
natuto kang maghintay at maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. And you will be amazed one day, your prayers are all been given by our loving God. Mamangha ka na lang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mami na mahal, tinan niyo po. Ako po yung nag-preach kahapon, Friday service ng Winnipeg, Canada. Mami na mahal, isang kapatiran doon nag-testify, nagtatrabaho siya mga minamahal sa lugar po ng Canada. Ma-amaze ka sa blessing ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mami na mahal, one day, yung kanyang loved ones na nandito sa Pilipinas, sila man din ay nagulat na sila mga minamahal ay nakatanggap po ng 100,000. Huh? Isipin niyo mga minamahal, i-extend ng mahal na Panginoon ang blessing, hindi lang sa mga faithful believers, pati doon sa mga loved ones po natin, mga minamahal, sila man din ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi alam ng mahal na Panginoon what is best for us. Alam ng mahal na Panginoon kung ano ang mainam na bagay at makabubuti para sa atin. Basta ikaw mga minamahal, hindi ka nagda-doubt, hindi ka nag-aalinlangan, magagawa ng mahal na Panginoon ng lahat ng bagay. Amen. Kahit isang pagkakataon doon sa kapatiran, sabi niya, wala na akong isasaing. Pagpunta niya sa gawain, mga minamahal, wala nang maisaing, ano po? Yung kanyang pamasahe, papunta sa pauwi, mga minamahal, lahat po ng laman ng kanyang bulsa, ibinigay niya na po sa offering cloth. Pasasalamat niya sa mahal na Panginoon. At kailangan niya pong maglakad, mga minamahal, ng halos mahigit 5 kilometro. 5 kilometers. Dahil galak na galak siya sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kahit wala na akong pera, basta masaya ako, mahal na Panginoon. Naranasan niyo ba yan, mga minamahal? Yung magsasacrifice ka, alam mo na, walang-wala ka na, pero masaya ang puso mo dahil ramdam mo ang kagalakan na hindi pwedeng ibigay pantayan ng material na bagay, ang kagalakan na tanging ang mahal na Panginoon lamang ang makapagbibigay po nito. Pag-uwi niya, mga minamahal, pag-uwi niya po, binuksan niya po, mga minamahal, yung kanyang pintuan. Pagkatapos niya pong natanggal yung susi. At nung tinutulak niya po yung pintuan, halos hindi niya maitulak, mga minamahal. Sinubukan niya uli, mga minamahal, sabi nga, parang may nakaharang sa pinto. Alam niyo, mga minamahal, dumaan siya sa likod ng bahay. Namangha po siya. Sapagat ang nakaharang sa kanyang pinto ay isang sakong bigas. Papalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Nagtanong-tanong doon sa kapitbahay. Ang sabi niya, meron ba kayong nakita na nag-deliver ng bigas? Na nagdala ng bigas? Ang sabi ng kanyang kapitbahay, meron kaming nakita pero hindi namin siya kilala. Dinala lang dyan sa bahay niyo, hindi niya alam kung paano ipapasok yung bigas. Dumaan sa likuran at nilagay yung bigas na yan para daw sa inyo yan. Isipin niyo, mga minamahal, talaga ang mahal na Panginoon, gagawa ng himala. Everybody shout, praise the Lord. Many years ago, meron akong nakapakinggan, mga minamahal, patotoo. Halos 100 peso na lang ang laman ng kanyang ATM. Ang testimony, mga minamahal, nung kapatiran, nung itinry niya, mga minamahal, yung kanyang, sinwipe niya po yung ATM at nag-inquire siya. Himala ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mamamangha ka sa gawa ng mahal na Panginoon. Halos 100 na lang yung laman ng kanyang ATM, naging more than 100,000. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So sa lahat ng bagay, pag matapat ka sa Diyos, the Lord will open His windows of blessing. Ano po? Bubuksan po ng mahal na Panginoon ang kanyang dungawan ng pagpapala. Kaya kapag narinig natin yung pangaral ng tithes and offering, huwag tayong mag-aalinlangan po dyan. Huwag tayong mga minamahal manghihinayang kung narinig natin 10% ang ating ibibigay na love offering, ibinigay natin 10%, mga minamahal pinaka-tithes,
Kung kaya nating dagdagan pa yung ating love offering, mga minamahal, pwede nating gawing 30%, 50%, sapagkat the more tayong nagbibigay, mas pinahihintulutan natin, the more tayong pagpalain ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kung binigay mo lang tithes and offering 20% 10 years ago, 20 years ago, pero hindi ka nag-increase, ano po? Hindi tumaas yung level ng ibinigay mo, minamahal, doon ka lang talaga sa standard. Pero yung mga kapatiran, kina-challenge natin ang lahat. Kasi doon natin nakita ang source of blessing na itinuro ng ating beloved parents in the Lord, ang ating mahal na pastor. Yung mga kapatiran, hindi sila nakontento sa 20%. Amen. Ginawa nilang 30%, 40%, 50%. May kapatiran, mga minamahal. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, you own everything in my life. You are the source of my strength, source of my life. Lahat, mahal na Panginoon, galing sa'yo. Pero bakit, mahal na Panginoon, 20% lang ang sa'yo at malaki ang akin? Ang natira sa atin ay 80%. Ang sabi ng kapatiran, mahal na Panginoon, baliktarin ko po. Yung 80% sa'yo, yun ang aking tithes and offering, 80%. Yung 20%, yun na lang yung sa akin. Amen? Amen? Dahil malaki ang kanyang pagmamahal sa Diyos eh. Malaki talaga ang kanyang pag-ibig para sa mahal na Panginoon. Kwentahin mo yung bayad sa kaligtasan. Kaya mo bang bayaran yan? Yung buhay natin, kaya ba nating bayaran? Ang daming himala na pinaranas ng mahal na Panginoon, pinakita ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya ba nating bayaran yon? Hindi po natin kayang bayaran yon. Kaya kung meron kang i-offer sa mahal na Panginoon para makinig ang Diyos ng panalangin mo, i-offer mo yung the best para sa mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Yung kapatiran po na yon, alam niyo po, maminamahal, dating ex-convict po yun, maminamahal, maraming asunto, maraming kaso. Hanggang siya'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Nagkaroon siya mga minamahal ng maraming mga shipping boat. Maminamahal sa kanyang business. Kahit walang gawain, pumupunta ng pastoral house, nagbibigay ng kanyang tithes and offering. Bakit po? Labis siyang pinagpala ng mahal na Panginoon. Higit niya po, higit pa yung kanyang natatanggap na salary sa nagtatrabaho sa abroad. Totoo yung sabi ng mahal na pastor. Pag matapat ka sa Diyos, kahit dito sa Pilipinas, kung anong salary na meron sa ibang bansa, kaya ding ibigay ng mahal na Panginoon sa atin yon. Naniniwala ba kayo doon, mga minamahal? Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mga minamahal, ganyan mapagpala ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sabi po ng Bible, ang sabi rito, ano ang magagawa ng Diyos yung bagay na imposible, mga minamahal? Ang sabi na salita ng mahal na Panginoon, God can solve all our problems. Kayang lutasin ng mahal na Panginoon. Gaano man ang ating daladalang mga problema. Basahin natin ang ating mga banal na kasulatan. Mateo 11, talatang 28. Awit 55, talatang 22. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 11, talatang 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 55, versikulo 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Palakpakan nating lahat ang dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ibigay natin sa mahal na Panginoon ang ating daladalang pasanin. Amen. Kahit napakabigat ng dinadala po nating problema, kung tayong haharap dyan, hindi natin kaya. Pero pag ibinigay mo sa mahal na Panginoon yan, ipinagkatiwala mo ang lahat sa mahal na Panginoon, siya ang bahalang lulutas gaano man kabigat ang ating problema. Sabi na salita ng dakilang Diyos, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yung totoong kapahingahan,
Pag ikaw na natutong magtiwala at manalig sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil walang imposible sa dakilang Diyos. Amen. Kung may problema ka ngayon, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Maging masaya ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Gawin natin ang matapat ang kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat doon ipapakita ng mahal na Panginoon ang kanyang himala. Pag ikaw ay masunuring anak ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen. Sa lahat, mga minamahal ng mga bagay na inanais ng mahal na Panginoon, ginaganap natin ang buong takot. Ang sabi ng Biblia, 1 Samuel 12 verse 24, malapit na po tayong matapos, and then i-prepare natin ang Hebrews 11 verse 26. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng iyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong kadakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Samuel 12 verse 24, God bless you po, sa pagbabasa ng Word of God. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He hath done for you. Only fear the Lord. Matakot ka sa mahal na Panginoon. Paano ka magiging matatakutin sa mahal na Panginoon? You need to be faithful and loyalty in serving the Lord. If you serve the Lord faithfully, matapat ka na maglingkod sa mahal na Panginoon, maminamahal. Lahat ng iisipin mo, lahat ng kilos mo, isipin mo, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Kahit ngayong oras na ito, sa iyong tahanan, sa pakikinig na salita ng Diyos at pinakikinggan mong mainam ang Word of God. Mula simula, mga binamal kanina, nagpuri tayo sa Diyos. Mga patotoo, mga awitin ng choir, that every part of our fellowship today, mga minamahal, naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, ang pagkilos ng kapangyarihan ng dakilang Diyos, na ang bawat pagluha natin, ang bawat pagsumamo natin, nakaabot sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga, nag-o-offer tayo ng mabangong samyo sa harap ng mahal na Panginoon. Amen? We are offering the sweet savor, maminamahal. The fruit of our lips, maminamahal. Ang bunga ng mga labi natin, pinasasalamatan, pinapupurihan ang Diyos na maluwalhati na nagpala sa ating lahat. Only fear the Lord. Amen. At ipakita ng mahal na Panginoon ang maraming makapangyarihang gawa. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 11 verse 6, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kinakailangan sampalatayanan mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. If you have faith in the Lord, you trust Him and obey Him completely. Pag meron kang paniniwala, pananampalataya, nananalig ka sa mahal na Panginoon. Yung mga kapatiran, mga minamahal, mabless ka sa kanilang mga testimony. Kahit yung mga unbeliever nila na mga kasama sa bahay, nagpapa-pray over sa kanila. Ano po? Pag nanalangin, katulad ng ating natutunan lahat, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda. Sa panalangin ng Man of God. Amen. Dahil maraming mga iba-ibang mga churches, fellowship, proclaiming na sila ay nasa true church, pero hindi mo makita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay nila. Hindi nagmanifest yung sinasabi na mahal na Panginoon na siya ang makapangyarihang Diyos. He is the God of the impossible. Kahit yung posibleng bagay, kayang gawing posible ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nasa kabigatan ka, nasa isang mapanganib ka na sitwasyon, wala kang ibang tatawagan, kundi ang ating dakilang Diyos po lamang. Lahing siya ang makapangyarihan Diyos na laging tumutugon ng ating mga dasal at ng mga panalangin. Everybody shout, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang minamahal, yung isang kapatiran, yung kanyang employer, alam niyo po,
paggawain, every Sunday, dumadalo siya. Di ba mga minamahal, sa ibang bansa, yun yung kanilang family day, Sunday. Sila'y namamasyal, mga minamahal. Kumbaga, pinapalipas yung oras sa maghapon dahil rest day nila yan. Pero sa mga anak ng Diyos, ang Sunday, it is our covenant with the Lord. Amen? Amen. Sunday, hindi tayo mamamasyal. Sunday. Dahil ito'y araw ng mahal na Panginoon. It is our covenant with the Lord. Ang ating tipan sa mahal na Panginoon. We need to worship the Lord, mga minamahal, with all our hearts, our mind, mga minamahal, our soul. Pag-araw ng Sunday, lubusin mo ang maghapon na sa church ka, na sa gawain ka ng mahal na Panginoon. We worship the Lord in the beauty of His holiness. Kaya pag nakataas ang kamay mo, nakapikit ang iyong mga mata. Nakikipag-usap tayo sa mahal na Panginoon. At ipakikita ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Gaano siya katotoo. Gaano ka makapangyarihan. Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap at gumagawa ng kanyang dakilang kalooban. Ang sabi ng kanyang employer, yung isang sister, maminamahal, dahil sabi niya, dapat mag-rest ka naman. Aliwin mo naman yung sarili mo. Ang sabi niya, masaya na po ako nasa gawain ako ng mahal na Panginoon. Sobra-sobra po ang aking kagalakan pag araw ng Sunday, nasa gawain ako ng dakilang Diyos. Kaya ibang mga kapatiran sa ibang bansa, pag Sunday, nagpapaalam sila sa kanilang mga employer, pag hindi sila pinayagan, grabe ang lungkot nila. Minamahal, grabe ang lungkot nila pag hindi sila pinayagan, na hindi sila makadalo ng araw ng Sunday. Kaya tayo mga minamahal, dito, malayang-malaya po tayo, mga minamahal. Malayang-malaya po tayo sapagkat binigyan tayo ng totoong freedom na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Pag araw ng Sunday, lubusin natin ang maghapon na ito, ang araw na ito. Mula simula hanggang sa matapos, dapat maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Pag ang isang Kristyano po ay Spirit-filled, baga, damang-dama niya po yung presensya ng mahal na Panginoon. Hindi po namumroblema sa panahon ng problema. Amen. Amen. Let the problem solve his own problem. Basta tayo, ilagak lang po natin ang tiwala natin sa makapangyarihang Diyos. And let the Lord have His way. Gawin lang po natin ang kalooban ng Diyos, ang matapat na pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Because God can do all things possible. Kayang gawin ng mahal na Panginoon, kahit yung pinakamahirap na bagay, kahit yung pinakamatigas na puso, kayang palumbutin ng mahal na Panginoon. Nakita natin ang maraming himala. Year 80s, ang mahal na pastor, maminamahal, meron po tayong, kumbaga, talagang ibinroadcast sa buong Pilipinas, nakarating sa iba't ibang panig ng buong mundo, ang crusade against communism. Communism is Satanism. Ang sabi ng ating mahal na pastor, our beloved honorable pastor, love the communist, but hate the ideology of communism. Mahal na pastor yung mga komunista. Pero ang ayaw ng mahal na pastor, yung prinsipyo, yung paniniwala ng komunismo. Anong paniniwala nila? Walang Diyos. Ang Diyos nila ay sandata, baril, pakikipagbaka, lakas nila. Kaya nagalit, maminamahal yung ibang nakapanood na dating mga communist. Pero nung nakadalo po sila sa krusada ng Jesus Miracle Crusade, nakita nila napakaraming pinagpala ng dakilang Diyos. Napakaraming nabago ng mahal na Panginoon. Amen. Pati mga kapwa nila komunista, nandoon mga minamahal sa gawain ng Diyos, nagpapatotoo na dating hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit napatunayan niya, totoo palang may Diyos. Kailangan pala ng tao ang Diyos. Kailangan pala ng tao na maglingkod sa Diyos. Yung kanyang matigas na puso, totoong walang imposible sa mahal na Panginoon.
dito ka pababaitin ng mahal na Panginoon. Dati mga rebelde, mga minamahal, na nandun din na mabuhay sa bundok, mga minamahal. Ngunit nandito na po ngayon, mga law-abiding citizen na po sila. Naglilingkod sa makapangyarihang Diyos. Pagdating ng mga minamahal, year 1990s, dumating mga minamahal yung El Nino phenomenon. Grabing drought, mga minamahal. Ano pa ang sabi ng mga columnists, ng mga writers, and even mga minamahal pag-asa nung panahon na yon? Napakahirap mangyari yung sinabi ng ating mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, during the time, mga minamahal, nagkaroon tayo ng krusada, May 2, 3, and 10. Hinamon ng mahal na pastor lahat ng mga church leaders. Dahil sa panahon ng El Nino, mga minamahal, apektado na po ang marami mga minamahal kabuhayan ng tao. Katulad na sinabi sa Old Testament. Sa panahon, mga minamahal, ni Prophet, mga minamahal, Elijah, nanalangin sa Diyos, mga minamahal, natupukin ang kanyang handog, mga minamahal, patunayan na merong makapangyarihang Diyos na dumirinig ng panalangin. Nung araw na yun, mga minamahal, May 2 and 3, nalaman mga minamahal sa iba't ibang mga newspaper, sa mga TV program, sa mga television, all over the Philippines, at nakarating sa iba't ibang panig ng ibang bansa, kahit walang tumanggap ng hamon ng mahal na pastor, pumunta kayo sa May 10 at mananalangin ang totoong man of God. Napakainit nung panahon na yon. Araw-araw, mga minamahal, mainit, sobrang init. Pero sabi ng mahal na pastor, minamahal, sa prayer, pagdating ng May 10, uulan sa pangalan ni Jesus. Amen? Silong nandoon, mga minamahal, ng May 1992. Isa lang po ako sa napakaraming naka-witness noon. Nang mahal na pastor, mga minamahal, sa pagitan po ng mga alas 4, pasado ng hapon ng mag-alas 5. Napakainit po talaga, mga minamahal. Pero pag tayo ng mahal na pastor, unti-unti makita mo, mga minamahal, ang kalangitan na napakainit, naging makulimlim. At habang ang mahal na pastor, mga minamahal, mga 20 or 30 meters lang po yung layo po namin. Kitang-kita po namin, mga minamahal. Lahat tayo na naka-witness ng napakalaking himala na ginawa ng mahal na Panginoon nung araw na yan. Habang nagsasalita ang mahal na pastor, nangangaral na salita ng Diyos, napawi yung napakamainit na panahon, naging makulimlim at unti-unti, pumatak ang mga ulan. Bumuhos ang napakalakas na ulan nung araw na yan, mga minamahal. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Himala ng dakilang Diyos, ginawa ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya yung mga nagsabi na hindi uulan, pero ang panalangin ng prophet of God, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Dinirinig ng makapangyarihang Diyos ang panalangin ng righteous man of God. Ang matuwid na propeta ng Diyos, dininig ng mahal na Panginoon. At pagdating ng year 2000, nagkaroon naman ng hostage crisis. As we recall, maminamahal, more than 3 months, nandoon sa bundok ng Talipa, Hulusulo, ang ating mahal na pastor and the 12 prayer warriors. Isipin niyo po, mga minamahal, iba-iba na po mga churches ang pumunta. Maging mga minamahal, mga military, ayaw pumasok doon dahil it is a lion's den. Ang mga busayap, mga minamahal, sila po ay pumapatay talaga. Pero pagdating ng ating mahal na pastor and the 12 prayer warriors, dala-dala ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Dala-dala ang kapangyarihan ng dakilang Diyos. Maging ang mga abusayap naniwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen! Naging daan para mag-release sila, mga minamahal, na ang lahat ng mga hostages
from the Sipadan Island ay i-release na po nila, mga minamahal, lahat po yon. Unti-unti, mga minamahal. Hanggang sila nakauwi lahat sa kanilang pamilya. At nung naiwan ang ating mahal na pastor, nagkaroon na po ng all-out war. Ang government, nandun pa rin ang ating mahal na pastor and the 12 prayer warriors. Kaya ang sabi ng ating mga kasamang mga beloved co-preachers, ordained preachers, prayer warriors, ang sabi ng mga Abu Sayyaf, doon tayo lumapit kay mahal na pastor. Dahil sa isip nila, sa puso nila, doon sila ligtas. Amen. Ilan mga minamahal, yung mga ibinagsak na mga bomba sa lugar na yon, mga minamahal. Pero ang ating mahal na pastor and the rest of the 12 prayer warriors, iningatan sila ng mahal na Panginoon. Hanggang nakauwi ng Manila, mga minamahal, at nailathala sa buong mundo, mga minamahal. Sa buong mundo, our faith have known in the Word. Ang pananampalatayang ito, na walang imposible sa dakilang Diyos, ang lahat ng bagay ay magagawa ng ating mahal na Panginoon sapagkat kahit, mga minamahal, sabi nga nila, sinong tao ang makagagawa ng bagay na yon kung walang malaking pagmamahal sa Diyos? Ang mahal na pastor, mahal niya ang kaluluwa. Nag-offer ng kanyang buhay with all sacrifices, prayers, and fasting. Maging tayong lahat, bunga po tayo ng panalangin ng totoong propeta ng Diyos. Kaya tayong lahat na pinagpala ng mahal na Panginoon sa ating panahon, nakita natin ang maraming mga himala ng Diyos, ang maraming mga makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil meron tayong Diyos sa totoo. Dumirinig ng mga dasal at mga panalangin. Palakpakan nating lahat ng ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng dakilang Diyos. Amen. Last verse po tayo. Kindly po, Ephesians 3, verse 20. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3, talatang 20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Amen. Ang ating makapangyarihang Diyos, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ang Diyos ang makagagawa ng lahat ng bagay. Kung hihiling ka, dadalangin ka, kahit ang imposible ay kayang gawing posible ng mahal na Panginoon. Gaano man kabigat ang ating problema, kayang lutasin ng mahal na Panginoon. Ano man ang ating mga kailangan sa Diyos, hilingin natin na may paniniwala at pananampalataya, gawin ang matapat ang kalooban ng mahal na Panginoon at lahat ng bagay ayon sa kalooban ng dakilang Diyos. Nothing is impossible with God. Maniwala lamang tayo at manampalataya at manalig, even the mountains can be moved. Kahit ang bundok ay palipatin sa kabilang dako, kapag ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon, kahit yung sinabi ng doktor sa result ng yung medical, and you have done the will of the Lord, pagbalik mo, yung positive, gagawing negative, gagawing clear. Napakarami na pong nakaranas yan. Amen. Dahil yan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. God can do all things possible. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Awitan po natin ang mahal na Diyos. Tayo po na mga tinawag ng mahal na Panginoon. Narito po tayo. Lagi tayong nagtitiwalang lubos sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahil sa ating pagtitiwala at pananalig sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hindi tayo binibigo ng dakilang Diyos. Pinatatatag ng mahal na Panginoon ang ating mga pananampalataya. Pinatitibay tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Napakabuti po ng dakilang Diyos. Hallelujah.
Awitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Kung ako'y Let us worship our loving God. at naturo sa Pasalamatan po natin ang mahal na Panginoon aking gawin. dahil siya ang Diyos na dumirinig ng ating mga dasal, mga panalangin. Hallelujah! Kailangan siya Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na magkaya. sa kanya lang ako aasa. Iwasan ba ang iba'y hapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, Hallelujah! saan pupunta? Napakabuti mo, mahal na Panginoon, sa aming mga buhay. Aking gagawin Ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya. Hallelujah! Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya. si Jesus, kapag hindi ko na magkaya. Sa Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako Aasa. Sa Kanya lang ako aasa. Ipalapak po natin ang ating mga kamay para sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Maminamahal. God bless you po. At meron po tayong mga baguhan bisitang narito ngayong araw na ito. Tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon dahil napakahalaga na inyo pong makilala ang mahal na Panginoon. Siya po ang dakilang tagapagligtas. Siya po ang makapangyarihang Diyos na mula sa kanyang maluwalhating trono doon sa kalangitan ay nagkatawang tao. Bumaba dito sa lupa upang hanapin ang mga naligaw at ng mga nangawala at tayong lahat ay iligtas ng ating mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Una po, kailangan nyo pong maganap ang pananampalataya. Ang pananampalataya pong ito ay ang pagtitiwala at pananalig sa makapangyarihang Diyos at ito po ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Pangalawa po, kinakailangan na mapagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Repentance po, godly repentance, makadiyos na pagsisisi. Sapagat lahat po tayo nagkasala, kinakailangan po nating pagsisihan
lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kapag tayo nagsisi, hindi na po tayo babalik sa ating makasalanang gawain. Kinakailangan tayong lahat ay magbalik loob at tahakin ang panibagong buhay na dapat po nating gawin upang tayong lahat ay pagpalain ng mahal na Panginoon Diyos. Pangalawa po yan, at pangatlo, kailangan po nating mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo po ay napakahalagang reglamento ng kaligtasan sapagkat ang sabi ng Biblia, malibang ang tao ipanganak na muli ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makaparoon doon sa langit. Kaya ang Gawa 2:38, sinasabi po dyan, na ang tao ibabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Anong dahilan? Para ang ating makasalanan ay mapatawad at pagkatapos nito ay tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Magkakaroon ka ng kapangyarihan at bunga ng Espiritu Santo. Yan po ang pang-apat na gagawin ng Diyos sa bawat tumanggap at kumilala sa Kanya. Kaya itaas ang inyong mga kamay sa oras na ito. Tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, lahat po ng tumanggap sa Kanya ay binibigyan niyang karapatan tawaging mga tunay na anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sabihin niyo po ang panalangin ito ng pagsisisi. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ako, isang tao makasalanan. Ako po'y nagbabalik loob, nagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Mula no kay isilang hanggang sa oras pong ito. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ang aking buong sambahayan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po Diyos sa akin. Mahal na Panginoon, ang pananampalataya, ikaw ay aking iibigin, mamahalin at paglilingkuran. Ito ang aking samo at panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami po ay mag-pray para sa inyo sa mga baguhang narito. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po namin Diyos. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildis Almeda. Salamat po sa mga kaluluwang dinala mo. Tinawag mo ngayong araw na ito, mahal na Panginoon. Aming dalangin na ipagkaloob mo po ang kapatawaran sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Mahal na Panginoon, hallelujah. Ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon, ang katugunan sa kanilang mga panalangin. Gawin mo silang tunay mong mga anak sa isip, sa puso at sa gawa sa katotohanan. Iligtas mo sila kasama ka lang buong sambahayan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Purihin ang mahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Una, pangalawang reglamento ng kaligtasan ay inyo na pong naganap. Pagkatapos po ng ating closing prayer, magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang damit po ninyo ay hindi po mababasa dapagat meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Pag uwi niyo po, mga minamahal, iba yung biyaya, pagpapala, unspeakable joy, hindi maipaliwanag na katuwaan, kagalakan, na sa araw na ito, mga minamahal, nagsimula ang araw ng kaligtasan sa buhay po ninyo. Magpatuloy po kayo, maglingkod ng tapat, totoo sa dakilang Diyos, at ang mga panalangin po ninyo ay ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. God bless you po, at maaari na po kayo makabalik sa inyong mga upuan. Tayo po ngayon ay manalangin sa lahat po ng ating mga pangangailangan for our mass healing and prayer for the sick. Kung meron po tayong mga karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, pneumonia, mga minamahal, goiter, anumang karamdaman po ito, i-rebuke natin in the mighty name of Jesus. Bilang pananampalataya, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang isang kamay kung saan naroroon ang ating karamdamang tinatagla. I-rebuke natin yan, i-cast out natin yan, ang inyong mga labuan sa mga malalayo mga bansa. Isama rin po natin sa prayer, mga minamahal. At isipin natin ang ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildis Almeda, naglehan sa ating pong lahat. Tayong lahat, mga minamahal, magkaisa pong manalangin, magtiwala, manampalataya sa ating pong dakilang Diyos. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po namin Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangkalahatang panalangin po ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na Pastor, narito po kaming lahat, malapay ng sumasamo, kahabagan mo kami at patawarin ang iyong mga anak na may mga karamdaman, pagalingin mo sila. Merong mabigat na mga suloy, mga problema, lutasin mo kailang mga problema, mga nanghina, palakasin mo. Ipagkalo mo malapain lahat ng masaganang biyaya, pagpapala na yung pangako sa lahat ng mga matatapat mong mga anak. Higit sa lahat masaganang pagpapalang espiritual, patuloy pagningasin ang aming pag-ibig sa iyo. Paghawakan kaming matibay hanggang sa iyong nalalapit na araw na pagbabalik, patuloy kang magligtas ng maraming kaluluwa sa uling mga panahon. Kasangkapanin mo ministeryong ito, mahal na Panginoon, upang maligtas ang maraming tao. Sa buong mundo, mahal na
ilapit mo sila Panginoon sa iyong dakilang banalagawain. At araw-araw po namin pinasasalamatan, hiling at panalangin, ibayong kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkaloob sa aming minamahal, ginagalang Pastor, na ginamit para sa aming kaligtasan, na matyagang nanalangin, nagsakripisyo. Aming Panginoon, panalangin, ibayong kalakasan ng aming Pastor, araw-araw, pag-iingat, beloved and mother, children and family. Sa oras na ito, sama-sama po namin pinapalayas, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, pneumonia, marital problems, weaknesses, carnality, all incurable sicknesses. Cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, be blessed and be healed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bilang pasasalamat sa mahal na Panginoon Diyos, tayong lahat ay tumayo at tayong maminamahal ay sisigaw ng 3 beses na Hallelujah, praise the Lord. Ang Hallelujah, praise the Lord ay very powerful. Pag nasa oras tayo ng panganib, kapahamakan, sabi naman ng pastor, magsisimuna. At sa rebuke, maminamahal, sigaw ang malakas na Hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, iingatan po tayo at ililigtas na po tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sigaw natin, from the top of our voices, buong lakas po, buong sigla, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory out to our loving God. Palakpakan natin lahat, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos, sa iyong napakatamis at banal na presensya at sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong araw na ito. Lahat ng kapurihan at pinakamataas na pasasalamat, pagluwalhati ay tanging sa ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Praise the Lord. Maminamahal, hallelujah. At tayo maminamahal ay regular na nagdarao sa ating banal na gawain sa ating announcement. Every Wednesday, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito sa lugar ng San Fernando, Maminamal City, sa mga station po ng Pampanga, Maminamal sa ating official web, Maminamal site ng Pampanga, JMCIM Pampanga. Doon niyo po makikita ang lahat po ng ating mga address ng mga outstation ng buong Pampanga, sa lugar ng Florida Blanca, sa Lubao, sa Apalit, Arayat, Mabalacat at Magalang. In-invite po natin ang lahat na kayo po'y dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. And every Friday, overnight prayer po natin, alas 7 naman po tayo ng gabi, hanggang alas 2 tayo ng madaling araw ng Sabado. Every Sunday, simula po tayo alas 9 ng umaga kanina, hanggang sa ganitong oras po tayo nagtatapos. Tayo po maminamahal ay kukuha ng ating special offering po, maminamahal, para po sa proyekto, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At mamaya, maminamahal, meron po tayong special offering din. Kindly, Sisters Info, pakiprepare din po para po sa transportation. Maminamahal yung mga kapatiran na walang-wala na tayo po ay maminamahal, nais po natin na makarating din po sila sa Manila. So tayo muna mga minamahal ay magbigay ng ating pong special offering for our church project, church construction. Makita niyo po mga minamahal ang extension ng ating chapel. Hanggang dyan mga minamahal sa dulo ay atin po mga minamahal yung sinisemento na po yan at nalagyan na rin po ng bubong. And we are praying mga minamahal for the next coming month po, God willing, na ma-resume na po ang ating pong church construction sa ating main chapel, mga minamahal. Praise the Lord. Narito po mga minamahal ang ating beloved elder, beloved brother Romeo Ocampo, mag-pray para po sa ating special offering. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. At pong itaas ang ating pong special love offerings, mga pledges, vows, para po sa gawain po natin pinakamamalapan Jesus. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, aming pinakamamalapan Jesus. Narito po kami, O Diyos, sa bahagi ng aming pong pagbibigay ng aming pong special love offering, Malapanginoon, para po sa aming pong church construction, Malapanginoon. Dalangin po namin namang banal na patuloy mong pagpalain ng bawat kamay na walang sawang nagbibigay na may katapatan, Malapanginoon. Patuloy mo pong ibuos ang mga pagpapala na walang sapat na silid na paglalagyan, Malapanginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin, Malapanginoon, sa pangungunang pangkalaatang panalangin ng aming minamahal ginagalang na Malapastor. In the mighty name of our dearest Jesus, we pray, Lord. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Romeo. Mami naman tayo po lahat ay magkaloob po para sa gawain ng Diyos. Amen. Ang kalawakan, hindi ko mauna
Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kalipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw isa sa aking sandigan, hindi mo mapapagayaan. Hindi mo kayang isipin, hindi mo kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ilang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga nagbibigay, nagkakalob na inyong mga special offering para po sa ating church construction project para sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin lahat ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, at nalalapit na po ang ating pong celebration ng 24th year Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary this coming October 27 po. At ito po ay gaganapin, mga minamahal, sa lugar ng Amoranto, mga minamahal, Sports Complex, mga minamahal, sa dako po ng Quezon City. Kaya sa lahat ng mga beloved brethren, ang ating pong pagpunta sa Manila, mga minamahal, tayo po ay magrerenta po ng mga van. So sa lahat po ng mga beloved brethren dito sa City ng San Fernando, yun po, mga minamahal, dahil nung nakaraan po ay may sobra po tayo ng mga buses na ilan lang po yung nakasakay. So ang ano na lang po natin, mas mainam na gagawin po natin ngayon ay magrerenta po tayo ng mga van. Ibig sabihin, per head po tayo, 500 pesos per head, mga minamahal, sa lahat ng mga beloved brethren. At tayo po kukuha ng special offering para po yung mga talagang cannot afford, walang-wala po sila, ay maasistihan din po natin. Pero karamihan po kasi sa beloved brethren ng City ng San Fernando, afford po talaga ang magkaroon ng pamasahe. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Amen? Yung iba, mga minamahal, may mga service na po. Yung iba, may mga sariling mga sasakyan. Ang gagawin na lang po natin, doon sa mga may sariling sasakyan na pupunta ng Manila, didirekta na po kayo sa main church this coming October 27. Kaya hindi lang po pakiregister po yung inyong bilang kung ilan po kayo para yun po yung maging attendance po natin sa main church. Pagpunta po natin doon, pwede po kayong magpa-register sa Sisters Information. Maminamahal kung ilan po yung sakay ng halimbawa ng isang SUV or isang van, mga minamahal na inyong mga gagamiting mga service po sa sakyan na inyo na po mga minamahal na rentahan. Paki-inform na lang po.
sa sisters information para alam po natin mga minamahal. At dito po, yung mga nagpalista, more than 100 na po tayo at ilan pa lang po yung nakakapagbayad. So mga minamahal, kailangan po nating talagang mga minamahal is about time. Amen. Amen. Aasahan lang po natin ang mahal na Panginoon. Mas magiging blessing para sa atin pagpunta sa Manila na sinikap din natin na magkaroon tayo ng individual fare dahil malaki po ang expenses sa main church. Hindi po tayo kukuha po doon, mga minamahal. Tayo po mismo ang magtutulong-tulong para lahat po ng ating mga expenses mai-provide po, mga minamahal, dito sa lugar po ng Pampanga. So yung 500, back and forth na po yan, mga minamahal. Kaya po, mas madali tayong makakakuha ng space kung mas maaga din po tayong makakaalis po dito. Mga minamahal, inuulit po natin, kasama po dyan yung mga choir members, mga minamahal. So kailangan po natin na mag-share ng ating mga pamasahe at pakilista na lang po dyan, mga minamahal, sa Sisters Info or sa mga minamahal dyan po sa information na nagpalista po kayo, yung mga nagbigay na po ng pamasahe nung nakaraan, God bless you po. At yung mga hindi pa po nagbibigay, kindly lang po, mga minamahal, dahil next week na po yung pinaka-final po natin na collection. So, kumuha na rin po tayo, mga minamahal, ng mga van, pero ang final confirmation, hihintayin pa rin po nila sa atin, mga minamahal, kung dadagdagan pa po natin o yun na lang po yung talagang bilang po natin. Dahil karamihan naman po sa mga outreaches ng Pampanga, may mga sasakyan din yung mga kapatiran, sa ibang lugar na ang kanila naman pong prepared na gagamitin ay bus, dahil yun po, mga minamahal, ay napagkaisahin na rin po nila, nangolekta na rin po sila ng mga pamasahe po nila, mga minamahal. Kaya dito sa atin, sa city ng San Fernando, tayo muna, mga minamahal, ay magbigay, magkaloob ng ating mga special offering. Pang pamasahe po ito, mga minamahal, papunta ng main church. Kung kayo po ay nakakaluwag-luwag. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sharing is blessing. Ano po? Pagka nagsishare tayo ng pagpapala, mga minamahal, lalo po tayong pagpapalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay mag-pray para po sa mga beloved brethren, mga minamahal, pang pamasahe po ito nung talagang walang-wala po para makarating din po ng main church. Tayong lahat ay manalangin. Mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong mga anak na patuloy, mahal na Panginoon, naroon ang kanilang kagalakan na magbigay at magkaloob sa dakila mong gawain. Sa lahat po, mahal na Panginoon, na magbibigay, mahal na Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo po Diyos sa kanilang mga trabaho, kanilang mga hanap buhay. Bless them, Lord, we pray, material blessing, physical blessing, and spiritual blessing, in the mighty name of Jesus. Tayong lahat, mga minamahal, magkaloob po. Praise the Lord. Amen. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating mabait na Diyos, sa lahat po ng mga tumutulong, maminamahal, nagbibigay at nagkakalob, sa lahat po ng mga pinagpala ng dakilang Diyos, kung sobra-sobra yung blessing, maaari po kayong gamitin din ng mahal na Panginoon na makapag-sponsor ng ating pong mga rerentahang mga van sa lahat po ng mga beloved brethren na nais pong maminamahal gamitin ng mahal na Panginoon. And this coming October 27, yung mga beloved volunteers po, mga beloved brethren na nais din pong tumulong mga minamahal sa mga menial duties. Praise the Lord. Nangailangan po ng mga volunteer this coming October 27 sa celebration po ng Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Mga minamahal, ang ating banal na gawain sa main church this coming October 27 po. At next Sunday po, mga minamahal, God willing, ay announce naman po natin yung ating oras ng pag-alis dito po, mga minamahal, sa lugar na ito ng Barangay Sagin City ng San Fernando. At yung mga kapatiran na yung kanilang blessing ay paparating pa lamang, mga minamahal, maaari po na yung mga hindi pa nagbayad this coming week, mga minamahal, ay makapagbigay na rin po ng inyong mga pangpamasahe. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung kayo po ay nagnanais po mga panalangin, meron po tayong lay hands after closing prayer. Kung meron po kayong nais ilapit, idudulog, mga minamahal, for prayer and counseling, maaari po kayong lumapit sa preacher's area. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran naman po, natatawid po dyan sa kalsada, hintayin nyo po, mga minamahal, yung mga beloved marshal na naka-duty po dyan sa pag-aasikaso. Huwag po tayong tatawid, mga minamahal, o tatakbo basta-basta, mga minamahal, dahil mabibilis po ang sasakyan po dyan sa highway. Mag-ingat po tayong lahat, mga minamahal, sa mga choir practices. Kahapon po ay nakipag-join po ang mga beloved adults choir, youth choir ng practice sa main church. And this coming Monday and Tuesday, mga minamahal, God willing, ay mga practice naman po ng beloved Jesus Finest Generation Choir. So mga minamahal, sa lahat ng mga beloved brethren, patuloy po tayong maglingkod ng buong katapatan sa mahal na Panginoon. Patuloy po tayong mga minamahal magtulong-tulungan para sa gawain ng Diyos. Magkaisa po tayong lahat. Ang mahal na Panginoon po ang magpala sa atin pong lahat. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Darako na po tayo sa ating pagtatapos. Tayong manalangin para sa ating closing prayer natin, ang beloved brother Romeo Ocampo. Maminamal mag-pray para po sa closing prayer. Tayong lahat ay magpasalamat at iniiwan po namin ang tagang ito. We all love you in the Lord, but our loving God, our dear Jesus, love us more and more. Mag-ingat po tayong lahat sa ating pag-uwi. Amen. Even tayo po lahat ay magpasalamat sa ating po pinakamamalapang Isus. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, aming pinakamamalapang Isus. Walang hanggang pagpapasalamat, walang hanggang pagpupuri, O Diyos, ang aming taus-pusong ipinapaabot sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo po sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Magmula po, Diyos, sa mga makalangit na papuring awitin, O Diyos, sa mga joyful solemn songs, sa mga patotoo namin na mga kapatirang silbing karagdagang kalakasan ng aming pong pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos, sa aming mga kapatiran na walang sawang nagbibigay, nagkakaloob sa iyong banal na iglesia. Patuloy mo po silang pagpalain, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong buhay at banal na salita na dinala ng aming pong minamahal na mga ngaral. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na tumimo sa aming mga puso ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Igit sa lahat, O Diyos, sa iyong banal at matamis na presensya na ipinadamo po sa bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, special na panalangin para po sa amin po, beloved honorable pastor, mahal na Panginoon. Patuloy mong bigyan ng mahabang buhay, patuloy mong bigyan ng malakas, malusog na pangangatong physical, igit po sa lahat sa spiritual, mahal na Panginoon, maging lahat ng aming pong beloved Almeida children, mahal na Panginoon, aming beloved natin Pio Dios, patuloy bigyan ng complete recovery, mahal na Panginoon, patuloy bigyan ng kalusugan, kalakasan, physical, mahal na Panginoon, at sa aming pong pasamantalang pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon, kung paano mo po kami iningatan, ligtas payapa hanggang sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon, iyatin mo po kami ng walhati sa aming pong mga kanya-kanyang mga tahanan, ligtas payapa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang lahat po nito ay aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved Brother Romeo. Maminamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Tayo po lahat ay mag-ingat sa inyong pag-uwi, maminamahal. God bless you all po. Praise the Lord sa lahat ng mga beloved brethren. Praise the Lord. Amen. Yes, I'll love you with the love
of the Lord. As his closing prayer, say, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes The the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.